Kung sakaling may posibilidad ng ikalawang season ng Sirkong Digital, pinatay na ito ng mga tagahanga. At oo, alam ko, opisyal na walang nagsabi na ang ikalawang season ay i-anunsyo sa ganitong petsa. Pero maniwala kayo, ang ikalawang season na yan ay parang totoong-totoo na at may ilang ebidensya na nagpapatunay dito. Ngayon, tatalakayin natin kung paano sinira ng fandom ang posibleng ikalawang season at mga sequel ng digital na sirko. Tara na! Nang ipalabas ito, akala ng lahat ay pambatang palabas ito para sa pamilya, na may exaggerated na mga karakter, makukulay, at mundong parang sa 3D na palabas ng Disney Junior. Pero habang tumatagal ang mga episode ng Sirkong Digital, mas napapansin mong hindi ito ginawa para sa lahat. Habang tumatagal, mas nagiging madilim, mature, at may mensaheng di madaling maintindihan ng mga bata. Iyon ang layunin mula simula. Ang kwento, mga episode, at pati na rin ang katapusan ay nakaplano na bago pa man ipalabas ang Sirkong Digital. Paano kapag gagawa ng mas maraming episode kung hindi na konektado ang pangunahing idea mo sa mga manonood? Bukod pa rito, hindi naman natin pinag-uusapan ang mga random na pakikipagsapalaran kung saan pwede kang malibang sa mga nakakatawang ginagawa ng mga karakter. Hindi yon ang diwa ng Sirkong Digital. Sa bawat episode, may nadidiskubre tayong sikreto o misteryo sa mga karakter. Pero ngayon, parang hindi ko na ito nakikitang posible. Balikan natin ang Enero 2023. Si Gooseworks ang lumika ay nagpost ng ganito. Kakagising ko lang at sa wakas, pwede ko nang pag-usapan ang digital na circus. Pagkalipas ng 3 taon, nagpost siya ng ganito. Hindi ko nagagalawin ang prangkisa nito kahit sa 3 metrong pamalot. Aba, grabe naman. Unti-unting nawala ng interes ang lumika sa digital na sirko at hindi dahil nagsawa siya rito. Pero, gaya ng alam ng marami, ito ay dahil sa reaksyon ng fandom sa anumang bagay na di nila gusto sa digital na sirko. Kahit sinasabi niyang hindi niya iniintindi ang opinyon ng iba sa serye niya, halatang mahalaga pa rin ito sa kanya dahil binura pa niya ang Reddit account niya para di na makakita ng mga komento tungkol dito. Kaya, kahit na may potensyal ang digital na sirko na magpatuloy pa sa mas maraming episodes, kung hindi na komportable o wala ng pasensya ang lumika nito, paano pa magkakaroon ng mas maraming episodes? Hindi noon problema ang reklamo ng fans sa disenyo ng karakter o ang interesting nilang ideya para sa palabas. Ang problema ay direkta ng sinisisi ng fandom ang lumika, na para bang naghahanap sila ng taong masisisi. Hindi sila nagrareklamo sa kumpanya o sa grupo ng mga manunulat, kundi sa mismong lumika lang. Doon, hindi lang palabas ang napag-uusapan nila, pati si Gooseworks din. Nagbibigay lang siya ng tapat na opinyon tungkol sa mga bagay sa palabas at agad siyang inaatake ng fandom dahil nagbigay lang siya ng opinyon bilang isang normal na tao. Isipin nyo na lang na personal kang ina-atake araw-araw sa loob ng ilang season. Sa totoo, hindi ko akalaing kayang tiisin yon ng matagal ng kahit sino. Nangyari lahat ito hanggang sa umabot siya sa puntong pinag-iisipan na niyang huwag nang balikan ang prangkisa pag natapos na. Yung larawan na nakita natin sa simula, yon, marami yung kwento sa likod. Pero ang pinaka nakakuha ng atensyon ko ay ang pag-leak. Ang maagang pag-leak ng episode, siyam ng digital na sirko mula mismo sa Brazilian na dubbing studio. Nagsimulang magtanong ang mga fans kay Gooseworks kung ano ang iniisip niya tungkol sa sitwasyon, kung may gagawin ba siya tungkol dito, at simple lang ang sagot niya. Sino ang may pakialam? 2 salita lang at sapat na yon para sumiklab na naman ang isa pang gulo. May mga nagsabing hindi na siya nagmamalasakit sa palabas, di nirerespeto ang fans at naging walang utang na loob sa komunidad na nagpasikat sa kanya. May ilan pang ang nagkansela ng kanilang mga tiket para panuurin ang pagtatapos. Pero may isang bagay na nakakalimutan ng maraming tao, si Gooseworks. Hindi siya ang nag-leak ng episode. Wala siyang kinalaman doon pero siya pa rin ang nakatanggap ng pinakamaraming pag-atake. Sa puntong yon, parang hindi na ang Sirko Digital ang problema. Ang problema ay si Gooseworks at ang fandom.
Sobrang tindi ng mga atake. Kahit sa Blue Sky, isang mas maliit na platform na itinuturing ng marami na hindi kasing toxic ng Twitter. Sa ilang oras lang, naranasan niya ulit ang parehong problemang tinatakas niya. At doon lumitaw ang isang post na talagang nakatawag ng pansin ng napakaraming tao. Sa totoo lang, hindi ko na kayang ilaan ng puso ko rito. Mas malaki na ito kaysa sa akin. At sa totoo lang, mas mahalaga sa akin ang linyang yon kaysa sa mismong pag-leak. Dahil ang isang leak, syempre, pwedeng makalimutan. Pati ang isang away online. Pero kapag ang mismong lumika ng isang serye, ang nagsimulang magsalita tungkol sa sarili niyang lika, ibang usapan na yon. Matapos basahin ang lahat ng yon, mahirap isipin na excited pa si Gooseworks magplano ng ikalawang season. Dahil talaga namang ang kamanghamanghang digital na sirko ay parang isa sa mga seryeng pwedeng tumagal ng maraming taon. Mayroon itong malalalim na karakter, misteryong di pa nare-resolba at halos walang katapusang universo. Pagkatapos ng episode 9, marami pa ring bukas na tanong at may sapat pang material para sa isa pang season. May posibilidad si Gooseworks na gumawa pa, pero hindi ko iniisip na fandom lang ang may kasalanan sa lahat. At alam kong malamang na makakainis yun sa ilang tao. Kasi oo, talagang may mga atake, may mga taong umasta ng parang tanga at malaking bahagi ng komunidad ay ginawang digmaan ang bawat diskusyon. Pero si Gooseworks ay may pagpipilian pa rin. Lumayo, isara ang social media, baliwalain ang mga komento o tigilan na lang ang pagbabasa ng sinasabi ng tao. Sa huli, siya lang ang nagdedesisyon ng kwento. Walang ibang sumulat ng episode siyam o gumawa ng mahahalagang desisyon para sa serye. Kontrolado pa rin niya ang lahat ng yon. Kaya sa tingin ko, ang totoong dahilan kung bakit walang ikalawang season o mga spin-off o anumang pagpapatuloy ay nasa gitna lang. Ang fandom ang tumulong na lumika ng problema, pero si Gooseworks ay hindi rin masyadong gumawa ng paraan para lumayo rito. Matapos ang ilang buong taon ng ganoong pagkapagod, narating natin ang kinalalagyan natin na yon. Pagkatapos ng episode 9, marami pang kwentong naiwan, misteryo at ideya para palawakin pa ang unibersong ito sa mga susunod na taon. Maraming tao ang patuloy na nag-uusap tungkol sa ikalawang season. Hindi dahil natigil ang palabas, kundi habil ramdam na marami pang kwento ang mundong ito. At sa totoo lang, hindi ko iniisip na naubusan ng kwento ang digital na sirko o naubusan ng ideya si Gooseworks. Ang tila naubos ay ang kanyang pasensya. At iyan ang dahilan kung bakit naging napakasama ng buong sitwasyong ito. Dahil kung sakaling magkaroon tayo ng ikalawang season, mas maraming spin-off o kahit isang pagpapatuloy, ibang tao na ang gagawa nito. Hindi naman kailangan magpatuloy ang digital na sirko. Baka ibenta pa ni Gooseworks ang karapatan sa Netflix. O kaya sa isang tao na alam niyang kayang ipagpatuloy ang kwento nang hindi ito pilit, o kaya ay kayang iakma ito nang hindi nawawala ang tunay na diwa nito. Hindi na si Gooseworks ang gagawa nito. Kaya sabihin nyo, sinira ba talaga ng fandom ang kinabukasan ng digital na sirko? Posible kayang napagod na lang si Gooseworks sa lahat ng dala ng tagumpay?